Hindi na. Sobrang natakot ako sa kinuwento sa akin nila mama nung isang araw kasi tumawag sila sa akin. Pero bago ang lahat, yung bahay kasi namin hindi pa siya napapabindisyonan. As in, simula nung luma pa siya, wala pa ako nababalitaan na basbasan yung bahay namin. Talagang meron ng kakaiba talaga doon. Alam niyo yung bahay na kapag pumasok ka, sobrang bigat sa pakiramdam. Ganun yung bahay namin kasi oras na pumasok ka sa bahay namin para siyang sinaunang bahay. And puro kahoy lang siya. Balik na tayo sa kwento. Tumawag sa akin si mama. Ang sabi niya sa akin na yung taas may tumatakbo laging bata. Sabi ko sa kanila, di tumakbo din kayo sa baba para isipin ng bata na may tumatakbo rin na matanda sa joke lang, ito na talaga. Yung second floor kasi namin, may 3 kwarto doon pero walang tao. Kasi kwarto ko, kwarto ni kuya, tas kwarto ng kapatid ko. Ako, nandito ako sa Manila, si kuya nasa Cavite. Yung kapatid ko naman, natutulog siya sa baba. Kasi syempre, nakakatakot nga naman na ikaw lang mag-isa sa taas. So, umuwi si papa galing sa trabaho. Ngayon, matutulog na siya. Ito na yung tinawag sa akin ni mama na sobrang natakot ako. Higaan ni papa, tas tapat niya yung hagdan pataas, tapos may altar. So, mamamahinga na si papa. Binangungot muna siya hanggang sa may dumungaw sa kanyang bata. Si papa hindi naniniwala sa mga multo-multo pero nung nakita yun ni papa, as in doon na siya naniwala. And nagtanong sa akin sila mama, ano kaya ang pwede nating gawin para hindi tayo gambalain ng mga tao dito? So, sinabi ko kala mama, di ba, dinungaw kayo ng bata. Ngayon, ang gawin nyo, kapag namamahinga yung bata, sabihin mo kay papa, dungawin din niya yung bata. Para Rowena, hindi ka ba attend dito sa party? Hindi ako makaka-attend, medyo masakit yung ulo ko, Kate. Sayang naman. Pero alam mo ba, si ma'am nagpariband. Nilalandi niya ngayon si Lando. Ano, andyan si ma'am? Akala ko wala. Sabi niya hindi siya makakapunta kaya hindi ako pumunta kasi walang maglalandi kay Lando. Oo, kaya mag-ready ka na. Diyos ko, kanina ka pa namin inaantay. Sige, Kate. Magre-ready na ako. Humanda yung ma'am na yan. Huh? Tatlong hacks para maging habulin. Number 1, magpabitin. Ika nga, less is more. Mag-iwan ng espasyo para sa misteryo. Tendency nating hanap-hanapin at mas kilalanin ang taong hindi ipinapakita ang lahat. Halimbawa, bawasan ng pagpo-post tungkol sa Ate Silly Queen, mainggit ka sa ipapakita ako! I'm so excited. Huwag na natin patagalin pa. Papakita ko na sa'yo ang malalaki kong mangga. Agak papaya. Mainggit ka, Ate Silly Queen. Alam mo naman kung anong sausawan ko dito. 4 kasi ang meron ako ng ganito. Tapos ito yung pinakamaliit na binigay nila sa akin. Tapos ito yung pinakamalaki. O, gamukha ko na. Malaki yung mukha ko sa personal. So, ito siya guys. Alam niyo naman yung sausawan ko. MQ Bagoong. Kasi pinadala ako ng madami nito. Char! Sakit. Bes? Nag-break na daw kayo? Bes? Wala na kami, Bes eh. Bumitaw na siya. Paano mo nalaman? Tinanong ko kasi siya kung meron siyang babae. And meron daw. Sino daw yung babae? Sino? Ikaw. Nakita ko kayo ng isang araw. You're my best friend. Sleeping with my boyfriend. Anong ako? Paano mo naman nasabi na ako yun? Papunta pa lang tayo sa exciting party. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Ay, kakagigs, ano ba yan? Happy birthday, Bes! Birthday mo na tomorrow!
Salamat, Bebs! Na-surprise ako. Kinabahan ako. Pero, Bes, paano kung natulog talaga kami ng magkasama, magkatabi, nung isang araw, nung boyfriend mo? Anong gagawin mo? Ano? Hindi mo ba narinig? Oo. Magkasama kami nung jowa mo nung isang gabi. Ulitin mo yung sinabi mo, Bes. Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you! Gaga, magkasabay tayo mag-birthday tomorrow. It's a prank! Ano? Thank you!